In this video, trading video content muna tayo at magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano gawin ng tama ang multi-time frame trading approach. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano ito ginagawa with the trading model that I am using at pwede nyo rin gamitin ang mga trading strategy na alam nyo if you are not familiar with this method. At siguradong makakatulong ito sa inyo para magkaroon kayo ng better understanding sa price movement ng market in any time frame. Kasi every time frame, merong iba't ibang traders na nagpa-participate dyan. At ang ginagawa natin dito ay magkaroon ng broad overview in a different time frame. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So ang gagamitin natin ay ang BTC USDT trading pair sa tutorial na ito. Well, obviously, ito kasi yung trading pair na kabisado ko na. Although ang multi-time frame approach ay applicable in any market and in any time frame. So depende kung ano ang primary time frame nyo. What do I mean primary time frame? Kung saan tayo nagdidesisyon pumasok sa trade. In my case, ang primary time frame ko is 15 minutes. Doon ako nagdidesisyon pumasok sa trade. Pero bago nga ako tumalon sa 15-minute time frame, ina-analyze ko muna ang price action sa mas mataas na time frame. So ang una kong tinitingnan is daily, then 1 hour time frame at saka pa lang ako pupunta sa 15 minutes. So may multi-time frame approach ay ginagamitan ng 3 time frame. Pero depende sa inyo yan kung kayo yung tipo ng trader na nagte-trade sa 5-minute time frame, then probably ang higher time frame nyo ay sa 4 hour and 1 hour, then 5 minutes. So it's case to case basis. Depende sa comfortability nyo at wala tayong maituturing na mas the best approach kasi we are different. So sa daily time frame, I will start my analysis. And again, this is pure technical analysis. Wala pa dito yung fundamental and intermarket analysis na pinakita ko dati sa Altcoin Pinoy Trading Dashboard. Kasi overall, market analysis yon. Dito sa ginagawa natin, nakafocus lang tayo sa multi-time frame trading approach. Now dito sa daily, we can use one trading model kung ano yung ginagamit natin sa primary time frame. Hindi kailangan magkakaiba yan. If you are using an indicator sa 15-minute time frame, then yun din ang gagamitin nyo sa pag-a-analyze dito sa daily. So in my case, I am using price action with ICT principles. So as the time of recording, nasa trading range pa din si BTC. After ng mahaba-haba nitong rally, so in my point of view, it's either nasa consolidation or distribution phase siya. At dahil sa lower time frame naman ako nagte-trade sa 15 minutes, I can take advantage the price action swing, the volatility in the lower time frame. So sa strategy na ginagamit ko, I only need to identify the swing high resistance and the swing low support, which is ito yung horizontal line na nakikita nyo ngayon. So dyan nakakulong yung price action ni BTC sa daily time frame. At kung mapapansin nyo, meron tayong white horizontal lines dito sa gitna. Nilagay ko yan palatandaan ng fair valuation. Kung nandito ang price below sa white horizontal line, then it's a discount. Then kapag nasa taas naman ang price, then it's a premium. So madali lang naman ma-identify ang gitna na yan. We can use Fibonacci and look for 0.5%. Some other trader just used RSI to identify oversold and overbought region. Ang pinapakita ko lang sa inyo is the way I approach multi-time frame analysis. Now na-identify ko nasa higher time frame, nasa discount area na si BTC. Then in a lower time frame, I should look for a long position. Kasi itong daily time frame, ito yung tinitingnan ng mga hedge fund and other institutional traders sa market na mas malaki ang impluwensya para pagalawin ang market kumpara sa mga nagtitrade sa lower time frame. So much better kung naka-align dito ang gagawin ko sa lower time frame at hindi kontra dito. So bago tayo bumaba sa 1 hour and 15-minute time frame, kung mapapansin nyo ang ginagamit sa daily time frame. As we discussed earlier, na-identify na natin na nasa discount area itong si BTC. So sa lower time frame, ang hahanapin natin na area ay kung saan tayo makakapaglagay ng long position. Let's go to 1 hour time frame. Kung gusto nyo daanan yung 4 hour time frame, okay lang din. Depende yan sa preference nyo. So dito sa 1 hour time frame, itong nasa taas na white horizontal line, yan din yung fair valuation na nilagay natin sa daily time frame kanina. Kasi dito sa platform na ginagamit natin, nasa save siya, powered by TradingView kasi ito. Now dito tayo magfo-focus.
So kung mapapansin nyo dito, after mag-drop ni BTC, nag-bounce siya, nagkaroon ng konting range, then drop and break the recent swing low. So ang nangyari dyan, inatake lang yung mga stop loss sa ilalim, and this is a fake out. Kasi this is a bearish sentiment. Maraming nag-short dyan at na-stop out din sila or na-liquidate dito sa taas nung nag-rally ang price. Now, in this particular time frame, nakikita na natin na nagra-rally si BTC at meron na ding retracement. Yung rectangular green shape is my buy area, an order block. So for example, wala pa tong nasa kanan na price action, itong retracement. So kung ito pa lang, lalagyan ko siya dyan ng green rectangular shape. Ito yung palatandaan na kapag bumagsak dito yung price ni BTC, doon na ako bibili. Ito yung sign na pwede na akong pumasok sa trade. At kung mapapansin nga natin, medyo nag-bounce na siya. Kung nag-enter ako dito, in profits na yan. At ang stop loss ko dyan, probably dito sa ilalim. Now, this is not my primary time frame. Let's check the 15-minute time frame. Itong malaking rectangular green shape, yan yung nilagay ko sa 1 hour time frame at meron pa tayong isa. Ito naman yung nilagay ko dito sa 15-minute time frame kasi meron tayong order block dito na hindi natin makikita sa 1 hour time frame. So by going to lower time frame, mas nagiging visible sa atin yung optimal entry based on our trading model. And again, align siya sa higher time frame area natin. Kung sa daily nasa discount area na si BTC, sa 1 hour ganun din, at naglalaro sa may optimal trade entry, it could be a support or order block, moving average, etc. And by going on a much lower time frame, mas na-optimize natin yung entry point. So sa example natin na ito, kung nag-enter ako dito sa order block at yung stop loss, kahit tight stop loss below swing low, hindi siya ma-stop out agad. Now, kung dito ako pumasok, saan ako lalabas or mag-e-exit? Pwede akong mag-exit sa swing high, dito sa FVG, or sa taas kasi meron ditong bearish order block. Pero dito pwede ko na ilabas yan kasi based on market structure, downtrend pa din ito. Wala pang market sentiment shift dito. Ibig sabihin, pwede pa siyang bumaba. So depende sa trading strategy nyo. Binibigyan ko lang kayo ng example. This entry, take profit and stop loss, na-discuss ko lahat yan sa trading course. Kasi in a short-term trading, we only aim for a small profit and repeat. At dito natin ginagawa yon sa primary time frame, which is 15 minutes. Kung sa 5 minutes kayo, then dun nyo siya kukunin. Again, this is not a financial advice. This is only a trade idea of a multi-time frame trading using a trading model. Pero if you are a beginner, you didn't even know what is an order block, price action, swing high, and swing low, then this trade idea is not for you. Multi-time frame is not actually for beginners, but if you want to learn this, start with the basics. Okay? So kung gusto nyo naman mag-trade sa ibang market, hindi lang sa crypto, then ito yung all-in-one tool na pwede nyong magamit. And if you like this video, meron kayong natutunang bago, leave a comment below, and thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.